Wow! Ang crisp ng tunog. Alam nyo ba kung anong crossover SUV to? Ford Territory. Yun o. Saktong-sakto. Walang mga customers umiikot ngayon. Walang tumitingin-tingin dito. Ha? Yan o. Napaka-spacious ng interior. Napaka-minimalist. Luxurious and sporty. Diba? At dito yung kaibigan ko taga-service. Oh. Nagtanong-tanong nga ako kanina tungkol dito sa issues ng Ford Territory. At yan ang ikikwento ko sa inyo mga idol. Teka lang, tawagin ko kaya. Idol! Idol, liga. Aware ka naman siguro na vlogger ako. Yeah. Actually, gusto ko lang i-highlight tong no. Brother, kasi yung customer ko kasi may issues dati ng Ford Territory na yung last year yata yun, di ba? Yes, sir. Yun yung tumitirik dati yung Ford Territory natin. Which is sabi nga nila isolated case, di ba? Yes, sir. So ngayon, anong masasabi mo, Idol? Ford Libis nga pala ha. Kung mapapaservice po kayo, ano name mo, Idol? Warren nga po, Service Advisor. Yan. Okay. Sir Warren, ano bang masasabi mo sa Ford Territory? Yung noon tsaka ngayon, still ganun pa rin ba yung issues na tumitirik? So far, lahat naman na non-lesson na lahat yung mga dating kumbaga pinaganda na nila ngayon yung performance ng sasakyan natin. Ngayon na-lesson na yung mga dating problema, ngayon okay na siya. So ano yung usual issues dati? I think yun yung sabi nga daw sa Ford Global na ano nga daw yung fuel pump. Totoo ba yun? Oh, yes sir, pero ngayon sir, wala na po siyang problema ngayon sa fuel pump kasi nga po na-lesson na natin mga problema, napalitan na natin lahat. So ayan guys, binigyan ko kayo ng assurance na pagbibili po kayo ng Ford Territory, maging kampante na po kayo ngayon. Yes, at kung pupunta kayo bibili kayo ng bagong Ford Territory, papa-service, punta lang kayo dito, hanapin mo Sir Warren. Iyan o. Ayun, shout out Ford Libis. O, ayun mga Lodi binigyan ko kayo ng magandang highlight kung sakali into buying po kayo ng Ford Territory. Ayan. At least, di ba, coming from the service advisor. And I honestly, talagang nangyayari yan mga ka-idol. At hindi lang po sa Ford nangyayari yan. Nangyayari po yan sa ibang brand. And I remember way back 2006 when I was in Toyota. That time na yon sobrang hot po ng Toyota Fortuner. And who knows the Toyota na may kakaroon din pala ng issues, di ba? Na that time na yon tumitirik din po ang Toyota Fortuner. It's because dun nga sa I think fuel injection yata yun, na bumabara po yung diesel natin. And according to sabi-sabi, na masyado nga daw madumi ang ating diesel fuel compared sa ibang bansa. Diba? So I don't know kung ano. But, later on, gumanda po yung, yung sales ng Fortuner. Naging skyrocket po. No? Kumbaga, iyan ang naging isa sa bread and butter po ng Toyota, ang the Fortuner. And here also in Ford Idol, admittedly na nangyayari naman po talaga yung ganyan, pero hindi naman lahat. At ang kagandahan lang po talaga sa Ford, no? Hindi naman porque taga Ford ako dati, binuboost ko na sila, no? Ang kagandahan sa Ford is sobrang hands-on po nila when it comes to service. Ano po sila? Sila po yung mamalasakit in terms of after sales, na kung sakaling ang unit mo ay for warranty at kasama po yan sa mga units na may issues or yung batch na may issues, sila ay automatically mag-i-email po sa inyo na whether you like it or not, kung may issues o wala ang inyong sasakyan, kailangan po namin palitan ang parts na yan. At lahat yan ay libre. Yun ang kagandahan, Idol. At isa pa is, since na ito ay made in China, yung assurance mo as Ford company or the brand itself, magiging panatag ka. Dahil, una, malaki yung company. Pangalawa, hands-on sa service, maraming dealership. At syempre, talaga pinangangalagaan nila service and parts as much as possible kahit made in China.
quality nandun pa rin. Parang parang iPhone, di ba? Made in China, pero yung quality, goods na goods. Ganyan mga ka-idol. Kaya I really assure you na kung bibili po kayo ng bagong Ford Territory, magiging panatag po kayo sa pagkuha ninyo ng bagong sasakyan. Kita nyo naman, di ba? O, napakaganda ng materyales, quality, superb na superb. O, hindi naman porke made in China, pangit na. Di ba? Made in China, pero American brand. O, di ba? Alam ko naman, marami sa inyo dyan ang nagiging fanatic na rin ng Chinese brand. Anyway, kwento ko sa inyo yung experience ng aking customer. Ito kasing customer ko ay bumili po last year at isa po ako sa mga pioneering agents na nakapagbenta po ng Ford Territory ever since nung unang nilabas po ang Ford Territory dito sa Pilipinas. Isa po ako sa pioneering agents na nag-release po ng mga units na yan. And kampante po ako sa mga dinideliver ko dahil ako naman ay hands-on po sa pag-deliver po ng after sales. Yun nga ang advantage kung kay The Car Loan Expert ka dahil kahit wala na sa dealership, still hands-on pa rin ako when it comes to after sales. Okay? So yung unang Ford Territory, wala po akong issues except yung gas consumption. Itong pangalawang Ford Territory, itong inuupuan ko ngayon, nagkaroon po yan ng issues yung unang batch na nilabas. At yung issues na yon ay same lang rin po na nangyari doon sa isang content creator na umalingaw-ngaw sa buong social media na tumitirik ang kanyang Ford Territory. Although maganda yung features, yun nga lang nakakatakot dahil tumitirik. Now which, totoo, isolated case mga ka-idol. And 2 beses po siyang tinirik. Yung una, tumirik siya pero tumakbo. Then pangalawa, tumirik, hindi na talaga tumakbo. Tumawag po siya sa akin nung gabi. Nag-ask po siya sa akin ng rescue. At that time na yon, tinuruan ko siya kung paano kontakin po ang IRA. And then ni-rescue po siya ng IRA. Dinala po siya sa pinakamalapit na Ford dealership which is the Ford BGC. Then that time na yon, since it's a holiday, so siguro mga 2 days pong pahinga. After that, pumunta po ako sa dealership, kinausap ko po ang service advisor. Tinanong ko po ano ang issues, bakit ganito, lahat po ba ng Ford Territory ay ganito ang issues. Sabi niya, hindi naman lahat, may mangilan-ngilan po. Pero di niya masabi kung ilan talaga. Pero yun nga, sabi niya, may mangilan-ngilan dahil siguro mga pangatlong unit na po yung Ford Territory ng kliyente ko ang na-handle niya ng ganun. And according to him, sabi niya, they found out na may problema nga daw po daw sa fuel pump, which is palitin nga daw. Since na libre naman, under warranty, siguro it takes only 3 weeks nung pinalitan. After 3 weeks, idol, naghintay ako sa aking customer kung natawag uli, kung tutirik uli. Yun, after 3 months, fortunate enough, wala po akong issues. Ako na lang po yung tumawag sa kanya. Sabi ko, kumusta po yung Ford Territory? Ano to, tinitiri ka pa ba? Sabi niya, wala na daw issues na ganon. Okay naman daw siya, masaya naman daw siya. Yun nga lang, ang issues niya is yung kanyang ORCR, matagal, plaka, di niya alam kung kailan darating. Well, in fact, 1 year na ngayon, saka lang dumating mga ka-idol. Yun ang isa po sa issues, no? Medyo mabagal po yung issuing ng ating plaka. And also, yung gas consumption. Talking of gas consumption, since na ito po ay crossover SUV, 1.5 liter, no? EcoBoost, kahit yung iba namang crossover, idol, ganun din, matakaw din naman. Ito, nag-average po ito ng 7 to 8, sometimes 9, kung medyo, ano po kayo, malumanay po kayong umapak ng silinyador, ano? So, ayan. Yun ang issues, idol. Kung hindi po kayo sanay sa mga high-end na sasakyan, yung mga 2 litros, 3 litros, pag sakay mo dito at ikaw yung tipo bang tipidechi pagdating po sa gas consumption, talagang aaray po kayo. Kaya hindi po basta-basta ang
ang bumili at mag-maintain ng ganitong klaseng sasakyan dahil iba po ang produktong ito, idol. And mind you, Ford is one of the expensive parts at hindi po biro yon. Pero ang kagandahan naman doon, matibay. Oo. Pero doon no, sa US meron naman daw mga issues yung iba doon. Pero dito wala naman so far. Kami, one of the Ford owners din naman kami. Wala namang naging issues except yung palit lang ng gulong tsaka yung battery. Okay. So ayun mga ka-idol, na-issue na ano naman, na-issue ng ano yung parts yung aking kliyente, and based din po dun sa aking dating kliyente na may EcoSport na yun din ang issues yung transmission, ano. Itong kliyente ko, ibibenta na yung kanyang unit na binili, which is for second hand na. Wala naman naging issues ng transmission. But nag-email sa kanya ang Ford na whether you like it or not, papalitan po namin yan ng pyesa. So before po namin dinispose yung unit, pinapalitan po muna namin ang transmission para just in case na nabili na po yung unit sa kanya, baka doon pa umano yung issues, at least 'di ba? Pero wala naman nangyari so far. Pinapalitan na namin for assurance purposes na lang rin, at syempre sayang din yun mga ka-idol. So yun lang. Just in case bibili po kayo ng bagong crossover SUV gaya nito, 5 seating capacity, maluwag yung space, wag po kayong mag-hesitant na tignan din po ang Ford Territory, especially dito sa dealership ko, no? Dahil itong dealership na ito ay matagal ko na pong inaalagaan at matagal na rin ako dito at kilalang kilala po nila ako dito, no? So yun guys, wag po kayong mag-atubiling tignan yung mga Ford Territory sa mga nearest dealership po ninyo. Pwede po kayong mag-ask ng test drive for you to experience how it feels driving the new Ford Territory. Okay? So guys yun ang assurance ko sa inyo. Wala nang Ford Territory na tumitirik. Okay? At kung may issues po kayo, kausapin nyo po ang inyong ahente or kausapin nyo po ang inyong service advisor. Okay? At kung hindi po kayo happy doon sa Ford na kausap po ninyo, try nyo pa rin sa ibang Ford dealership. Malay nyo naman matsambahan nyo doon yung mas solid na service. Okay? Thank you for watching kay The Carlon Expert.